Asawa ng milyonaryo ay iniwan siya nang mawala sa kanya ang lahat. Ngunit dumating ang kasambahay para tulungan siya at doon nagbago ang lahat. Nakatayo pa rin si Alejandro Reyes sa gitna ng sala nang tuluyan ng lamunin ng katahimikan ang buong bahay. Hindi iyon karaniwang katahimikan, tulad ng dumarating sa pagtatapos ng araw, kundi isang mabigat at kakaibang kawalan, na parabang nawalan na ng dahilan para manatiling buhay ang lahat sa paligid niya. Ang mga kwadro sa dingding, ang mamahaling muebles, ang napakakinis na sahig, naroon pa rin ang lahat, pero wala ng tila pag-aari pa niya. Ilang oras lang ang nakalipas, ang bahay na iyon ang sentro ng isang maayos, respetado at kinainggitang buhay. Ngayon, isa na lamang itong bakanting tagpuan para sa isang lalaking hindi maintindihan kung paano nawala sa kanya ang lahat ng ganoon kabilis. Patuloy pa ring nanginginig ang telepono sa ibabaw ng mesa, mapilit, nagdadala ng mga bagong mensaheng wala siyang lakas ng loob buksan. Mga bangko, kanseladong kontrata, mga empleyadong humihingi ng sagot, mga numerong dati ay sumasagisag sa kapangyarihan ngayon ay lumilitaw bilang mga utang, pagharang sa mga account at paniningil. Hinaplos ni Alejandro ang kanyang mukha, pilit inaayos ang mga iniisip, ngunit walang may saysay. Hindi pwedeng nangyayari ito ng ganito, mahina niyang sinabi, mas para sa sarili kaysa para sa kahit sino, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa sala, na parabang umaasa siyang may sagot na lalabas mula mismo sa paligid. Bumukas ang pinto ng silid na may tuyong tunog, at lumitaw si Veronica na bihis na para umalis. Walang pagmamadali sa kanyang mga kilos, pero wala ring pag-aalinlangan. Naglakad siya papunta sa sala na taglay pa rin ang dati niyang eleganteng tindig, na para bang walang nagbago, maliban sa katotohanang mas malaking bag ang dala niya ngayon at malinaw na wala siyang balak bumalik. Tumingin sa kanya si Alejandro na parang umaasa pa rin sa isang paliwanag, isang senyales ng suporta, anumang magpapahiwatig na hindi pa iyon ang katapusan. Aalis ka ngayon? Tanong niya, pilit pinatatag ang boses. Hindi agad sumagot si Veronica. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, kinuha ang ilang personal na gamit, tumingin sa paligid na parang sinisigurong wala siyang nakalimutang mahalaga. Nang sa wakas ay huminto siya sa harap nito, walang lungkot sa kanyang mukha, tanging kalkuladong lamig. Hindi ako mananatili para panoorin ito, sabi niya, hindi itinataas ang tono. Alam na alam mo kung ano ang nangyari. At wala akong balak lumubog kasama mo. Sinubukan ni Alejandro na tumugon, magbigay ng argumento, ipaliwanag na sinusubukan pa niyang unawain ang lahat, pero hindi lumalabas ang mga salita ng may sapat na lakas. Veronica, kaya nating ayusin ito, kailangan ko lang ng oras. Bahagyan niyang iniling ang ulo, gaya ng isang taong matagal nang nakapagpasya, bago pa man ang usapang iyon. Oras ang mismong wala ka na. At sa totoo lang, hindi ako nagpakasal para mabuhay sa ganitong sitwasyon. Hindi na siya naghintay ng sagot, tumalikod siya, kinuha ang mga maletang handa na, at nagtungo sa pinto. Bago umalis, muli pa niyang tiningnan ang bahay, hindi siya. Alagaan mo kung ano ang natira, sabi niya, at isinara ang pinto sa likod niya, iniwan si Alejandro na mag-isa sa gitna ng lahat ng iyon. Umalinggaw ang tunog ng pinto sa buong bahay, at sa sandaling iyon niya napagtanto na hindi lang pera ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang pagsasama, ang kanyang katuwang, ang ilusyon na ang buhay na iyon ay itinayo sa isang matibay na pundasyon. Sinusubukan pa rin niyang iproseso iyon nang marinig niya ang nagmamadaling mga hakbang sa pasilyo. Si Marco ang unang lumitaw. Pumasok siya sa sala na hawak ang cellphone, halatang tensyonado, pero hindi dahil sa kanyang ama. Kailangan kong malaman kung ano pa ang nakapangalan sa atin, direkta niyang sinabi, ni hindi man lang tinanong kung kumusta si Alejandro. Mayroon bang protektado? May investment ba sa labas ng mga account na yon? Tiningnan siya ni Alejandro, nagulat sa lamig, ngunit wala na ring lakas para magalit. Marco, sinusubukan ko pang ang intindihin kung ano ang nangyari. Pero may kailangang makaunawa agad, putol nito, naiinip. Dahil kung madamay ako rito, magiging mas malaking problema yon. Bago pa makasagot si Alejandro, pumasok naman si Isabela sa likuran, seryoso ang mukha. Hindi siya gaanong lumapit, nanatili sa isang distansya, na para bang hindi na siya komportable sa lugar na yon. Hindi ako makapaniwalang umabot ito sa ganitong punto, sabi niya, nakahalukit-kit. Nagtiwala ka sa maling mga tao, gumawa ka ng maling mga desisyon, at ngayon lahat tayo ang magbabayad. Hindi ko ito ginawa ng mag-isa, sinubukang ipaliwanag ni Alejandro, ngunit pumalya ang sarili niyang boses sa gitna ng pangungusap. Pero ikaw ang nagpabaya na mangyari ito, sagot niya, umiwas ng tingin, malinaw na naiilang. Hindi ako pwedeng manatili rito at magpanggap na walang nangyari. Nagsasalita na ang mga tao. Maaapektuhan nito ang lahat. Sa gitna ng tensyong iyon, mas mabagal na lumitaw si Caio. Tumingin siya sa ama, pagkatapos sa mga kapatid, at mabilis niyang naramdaman ang mabigat na klimang bumabalot sa bahay. Hindi tulad ng iba, lumapit siya.
Papaano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya, may tunay na pag-aalala. Tiningnan ni Alejandro ang bunsong anak na parang sa wakas ay may natagpuan siyang handang makinig. Hindi ko alam ng eksakto, Kayo. Isinusumpa ko, hindi ko alam. Nawala ang mga account, kinansela ang mga kontrata, at napakabilis nang nangyari ang lahat. Nagpakawala si Marco ng maikling tawang walang saya. Lagi namang may paliwanag, kaya lang ngayon wala na itong silbi. Umiling si Isabela, palayo na. Hindi ako mananatili rito para panoorin itong lumala. Tiningnan ni Kayo ang dalawa, pagkatapos ay muling hinarap ang ama. Mananatili ako, matatag niyang sinabi. Umirap si Marco. Siyempre mananatili ka. Lagi namang ganoon. Pero hindi sinagot ni Kayo ang mga kapatid. Nanatili siya sa tabi ni Alejandro, hindi pinansin ang paghusga nila. At sa sandaling iyon, naging malinaw na sa tatlong anak, siya lang ang nakakakita pa rin sa ama bilang isang taong karapat dapat suportahan, hindi bilang problemang dapat iwasan. Lumipas ang mga oras, at lalo pang naging walang laman ang bahay. Umalis si Isabela nang hindi nagpapaalam. Nagpatuloy si Marco sa pagtawag, sinusubukang protektahan ang sarili, nang hindi na pinapansin ang ama. Nanatili sa malapit si Kayo, pero hindi alam ng eksakto kung ano ang gagawin para makatulong. Si Alejandro naman ay tila lalo pang lumalayo ang loob, na para bang sinusubukan niyang masanay sa ideya na totoo ang lahat ng iyon. Sa pagtatapos ng araw, muling nanginig ang telepono, dala ang mas marami pang mensahe, mas marami pang paniningil, mas marami pang kumpirmasyon na walang agarang daan palabas. Tumingin si Alejandro sa paligid at napagtantong ang lugar na iyon ay hindi na isang tahanan. Isa na lamang itong espasyong puno ng alaala ng isang buhay na nagwakas na. Hindi na gaanong nagsalita, kinuha niya ang kanyang Amerikana at naglakad papunta sa pinto. Napansin yon ni Kayo at sumunod. Papa, sasama ako sayo. Tumigil sandali si Alejandro, hindi tumitingin ng diretsyo sa kanya. Hindi, Kayo. Kailangan kong mapag-isa ngayon. Nag-alangan si Kayo pero nanatili pa rin siya roon. Lumabas si Alejandro, isinara ang pinto sa likod niya at nagsimulang maglakad ng walang direksyon. Iba ang hitsura ng mga kalye, mas makitid, mas malamig. Dumaraan ang mga tao sa tabi niya nang hindi siya napapansin, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi iyon nakasakit sa kanya, pinatunayan lang nito ang matagal na niyang nararamdaman. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang payak na plaza. Umupo siya sa isang bangko, ipinatong ang mga braso sa mga hita, at nanatiling nakatingin sa lupa, walang iniisip na tiyak. Dahan-dahang lumalalim ang gabi, at kasabay nito ang katiyakang sa loob lamang ng isang araw, nawala sa kanya ang pera, ang asawa, ang tiwala ng mga anak, at ang buhay na akala niya ay naitayo niya. At doon, mag-isa, walang sagot at walang direksyon, sa wakas ay naunawaan ni Alejandro Reyes na wala siyang kaid-ideya kung paano magsisimula muli. Ilang oras na ang lumipas mula nang maupo si Alejandro Reyes sa bangkong iyon, at lalo lamang lumalalim ang pakiramdam ng kawalan. Mabagal na umuusad ang gabi, lumalamig ang hangin, at nanatili siya roon, nakapatong ang mga siko sa mga hita, nakatitig sa lupa na para bang umaasang may sagot na lilitaw mula roon. Dumaraan ang mga tao, may nag-uusap, may tumatawa, may basta na lang nagpapatuloy sa kani-kanilang lakad nang hindi man lang napapansin ang presensya niya. May mga sandaling pakiramdam niya ay may nakakakilala sa kanya, pero mabilis ding umiiwas ng tingin, na para bang mas madaling magkunwaring hindi siya yon, kaysa harapin ang katotohanang makita siya sa ganoong kalagayan. Paminsan-minsan ay nagva-vibrate ang telepono sa bulsa niya. Hindi na niya kailangang ilabas para malaman na si Kayo iyon. Paulit-ulit ang anak, tumatawag muli, nagpapadala ng mga mensahe, pero walang lakas si Alejandro na sagutin. Hindi iyon dahil wala siyang malasakit, kundi dahil nahiya siya. Hindi niya kayang harapin ang nag-iisang nanatili pa rin sa tabi niya. Hindi ngayon, hindi ko kaya ngayon, bulong niya, habang nananatiling nakatago ang aparato, na para bang ang pagwawalang bahala roon ay makapagpapaliban sa sakit. Nagsisimula nang magreklamo ang kanyang katawan. Tahimik na dumarating ang gutom, pumapasok ang lamig sa gusot niyang damit, at ang pagod ay mas mabigat pa kaysa anumang problemang pinansyal. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi sigurado si Alejandro kung saan siya matutulog. Ang simpleng tanong na yon, na kailanman ay hindi naging bahagi ng buhay niya, ngayon ay tila napakalaki na. Sa sandaling iyon, may isang babaeng lumitaw sa daan ng plaza, naglalakad ng matatag pero hindi nagmamadali. May bitbit siyang simpleng bag sa balikat at isa pang mas maliit sa kamay, tulad ng isang taong pauwi mula sa mahabang araw ng trabaho. Nang makalapit siya, binagalan niya ang hakbang. Tinitigan niya si Alejandro ng ilang segundo, na para bang sinusubukan niyang tiyakin ang isang bagay. Huminto siya ilang metro ang layo, mas pinagmasdan siya. May gulat sa kanyang mukha, pero mayroon ding uri ng pag-aalala. Hindi siya agad nagsalita.
Nanatili lang siya roon, nagmamasid. Si Alejandro, na nakayuko pa rin, ay napansin lamang ang presensya niya nang makita niyang huminto ang anino sa harap niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha, naiilang, inaasahan ang kung anong paraan ng paglapit, marahil kahit panghuhusga. Pero ang nakita niya ay ibang tingin, maingat, halos magalang. "Maayos ka lang ba?" tanong niya, sa simpleng tinig, walang formalidad. Tumagal ng 1 segundo bago nakasagot si Alejandro. "Nagpapahinga lang ako ng kaunti," sabi niya, sinusubukang panatilihin ang natitirang dignidad. Bahagya niyang itinagilid ang ulo, na para bang hindi siya masyadong naniniwala sa sagot na yon. "Nagpapahinga ng ganito, sa kalye, sa ganitong oras. Hindi mukhang komportable." Napabuntong hininga ng mahina si Alejandro. "Nakarating na ako sa mas malalang lugar," sagot niya, walang paninindigan. Humakbang pa ng kaunti ang babae. "Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Kilala kita." Dahil doon, tuluyang napatingala si Alejandro. Kumunot ang noo niya, sinusubukang makilala ang mukha sa harap niya, pero hindi niya magawa. "Pasensya na hindi ko Hindi siya mukhang na-offend. Sa kabaligtaran, bahagya pa siyang ngumiti. "Siyempre hindi mo ako maalala. Ang mga taong katulad ko, hindi karaniwang naalala." Sandali siyang tumigil at saka nagpatuloy, "Pero naaalala ko kayo." Nanatiling tahimik si Alejandro, litong-lito. Bago pa siya makapagtanong ng anuman, binuksan ng babae ang mas maliit na bag, kumuha ng simpleng lalagyan, at iniabot iyon sa kanya. "Kainin mo ito. Hindi ito marami, pero makakatulong." Nag-alangan siya sandali. Sinubukan pa ring lumaban ng kanyang pride. "Hindi ko pwedeng tanggapin." "Pwede," sagot niya, matatag ngunit hindi agresibo. "Dahil ngayon, ikaw ang nangangailangan." Hindi dumating ang pangungusap bilang pangmamaliit, kundi bilang katotohanan. At sapat na yon para ibaba ni Alejandro ang ulo at tanggapin. Kinuha niya ang lalagyan gamit ang 2 kamay, na para bang may hawak siyang mas higit pa kaysa pagkain. Nagsimula siyang kumain ng dahan-dahan, tahimik. Ang simpleng init ng pagkain iyon ay tila dumadaloy sa buong katawan niya. Nanatili sa malapit ang babae, hindi nang hihimasok, naghihintay lamang. Pagkalipas ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. "Nagtrabaho ako sa isa sa mga kumpanyan niyo. Matagal na yon." Mas maingat siyang tiningnan ni Alejandro. "Marami akong naging empleyado." "Alam ko," sagot niya. "Naglilinis ako ng mga pasilyo. Walang nakakakita sa akin." May nagising sa loob niya. Isang malayong larawan, halos nabura na. Isang pasilyo, matataas na boses, isang babaeng umiiyak. Sinubukan niyang hukayin yon mula sa alaala. "May nangyaring problema sa isang kagamitan, hindi ba?" sabi niya, hindi pa rin sigurado. Tumango siya. "Sinabi nilang ako ang nakasira. Gusto nilang ibawas sa sahod ko. Halagang hindi ko kailanman kayang bayaran." Sandali siyang tumigil, huminga ng malalim. "Dumating kayo noong araw na yon. Humingi kayo ng paliwanag, hindi ninyo tinanggap ang ginagawa nila at kayo mismo ang nagbayad. Pinarepaso ninyo ang lahat." Nanatiling tahimik si Alejandro ng ilang segundo. Buo nang bumalik ang alaala. Ang desperasyon sa mukha niya, ang malinaw na kawalang katarungan, ang desisyong ginawa niya nang hindi masyadong nag-isip. Iyon lang ang tamang gawin. Dahan-dahan niyang iniling ang ulo. "Para sa inyo, maaaring maliit lang iyon. Para sa akin, iyon ang lahat." Iba ang bigat ng pangungusap na iyon sa kanya. Habang ang lahat ng may obligasyong manatili ay umalis, naroon ang babaeng iyon, na halos hindi niya maalala. "Bakit mo ito ginagawa ngayon?" tanong niya, tapat. Sumagot siya ng walang paligoy-ligoy. "Dahil walang nakakagawa ng lahat ng mag-isa. At dahil minsan, ginawa ninyo iyon para sa akin." Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, idinagdag niya, "Sumama ka sa akin. Simple lang ang bahay ko, pero tuyo. At may lugar para makapagpalipas ka ng gabi." Tumingin si Alejandro sa paligid, pagkatapos sa lupa, at pagkatapos sa kanya. "Ayokong makaperwisyon." "Hindi ka nakakaabala," sagot niya. "Tumatanggap ka ng tulong." Magkaiba yon. Nagtagal siya ng 1 segundo, pero sa huli ay pumayag din, dahan-dahan siyang tumayo, pagod pa rin, at sumabay sa kanya. Samantala, sa bahay ni Alejandro, muling pumasok si Caio sa pintuan, halatang nag-aalala. Hindi pa siya bumabalik, tanong niya habang nakatingin kay Marco. "At iniisip mo bang maaayos niya ang lahat sa pamamagitan ng pagkawala?" Sagot ni Marco, wala ng pasensya. Nagtiklop ng mga braso si Isabela. Kailangan niyang harapin iyon ng mag-isa. Ganyan naman niya palaging nilulutas ang lahat. Umiling si Caio. "Hindi iyon paglutas. Pag-iwan iyon." "O baka naman pag ako iyon," sagot ni Marco. Hindi na sumagot si Caio. Tumalikod lang siya at muling umalis, desididong ipagpatuloy ang paghahanap. "Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Gusto naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling namin na sana ay pag-isipan mong mag-iwan ng like at mag-subscribe.
Isulat sa mga komento ang lungsod kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Kinabukasan ng umaga, iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata habang sinusubukan pa ring unawain kung nasaan siya. Ang simpleng kisame, ang tahimik na mga dingding, at ang katahimikang iba sa nakasanayan niya ay tumagal ng ilang segundo bago niya naintindihan. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa, hinaplos ang mukha at huminga ng malalim, na para bang sinusubukan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng natitira sa sarili niyang buhay. Nakatayo na si Rosa, inaayos ang maliit na kusina sa matatag at natural na kilos, tulad ng taong sanay magsimula ng araw ng maaga, nang walang puwang para mag-atubili. Tiningnan niya ito sandali at sinabi, "Mas nakatulog ka ba ng kaunti kaysa kahapon?" Bahagyang tumango si Alejandro. "Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko pero parang hindi pa rin totoo ang lahat ng ito." Bago pa siya makapagsabi ng iba, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Nag-atubili siya sandali pero sa pagkakataong iyon ay sinagot niya. "Papa, ayos ka lang ba? Nasaan ka?" Mabilis na lumabas ang boses ni Caio, puno ng pag-aalala. Pumikit sandali si Alejandro bago sumagot. "Ayos lang ako, Caio. Nasa tahimik akong lugar. Kailangan ko lang na magtiwala ka sa akin ngayon." Sa kabilang linya, nagkaroon ng maikling katahimikan na para bang sinusubukan ng anak niyang pigilan ang kaba. "Pumunta ako sa bahay, hindi ka bumalik." Kumikilos sila na para bang katapusan na ng lahat. Huminga ng malalim si Alejandro. "Huwag mong sabihin sa kanila kung nasaan ako. Hindi ko pa alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko." Walang pag-aalinlangang sumagot si Caio, "Wala akong sasabihin. Pero pupunta ako sa'yo. Ipadala mo sa akin kung nasaan ka." Tiningnan ni Alejandro si Rosa, na tahimik na nagmamasid sa nangyayari, at saka sinabi, "Pumunta ka. Pero mag-isa ka lang." Makalipas ang ilang oras, pumasok si Caio sa maliit na bahay at napahinto sandali nang makita ang kanyang ama roon, nakaupo sa simpleng sofa, suot ang mga damit na malinaw na hindi sa kanya. Agad siyang tinamaan ng bigat ng tanawin. "Papa," sabi niya, dahan-dahang lumapit, na para bang ibang tao na ang nakikita niya. Sinubukan ni Alejandro na magpakita ng matatag na reaksyon, pero hindi niya naitago ang pagod. "Alam kong hindi ito ang inaasahan mong makita," sabi niya habang tumitingin sa paligid. Umiling si Caio. "Wala akong pakialam dyan. Gusto lang kitang mahanap." Tiningnan niya si Rosa na nanatiling tahimik. "Siya ba ang tumulong sa'yo?" Tumango si Alejandro. "At baka siya lang ang tanging taong gumawa pa noon ng walang hinihinging kapalit." Samantala, sa ibang lugar, paruot parito si Marco habang hawak ang cellphone, halatang iritado. "Kailangan nating ayusin ito agad. Kung may kahit ano pang nakapangalan sa kanya, kailangan nating malaman," sabi niya habang nakatingin kay Isabela. Siya naman ay nanatiling mas kontrolado ang kilos, pero hindi rin gaanong malapit ang loob. "Hindi lang pera ang problema. Nagsasalita na ang mga tao at nadadamay tayo." Nagpakawala si Marco ng impesyenteng buntong hininga. "Kung ganoon, lalayo tayo." "Simple lang." Nagtiklop ng mga braso si Isabela. "At hahayaan siyang lumubog mag-isa." Walang emosyon na sumagot si Marco, lumubog na siya. Sa sandaling yon, lumitaw si Veronica, narinig ang bahagi ng usapan. "Kailangan niyong maintindihan ang isang bagay," matatag niyang sabi. "Kasalanan niya yon. At ngayon, kailangang alagaan ng bawat isa ang sarili niyang kinabukasan." Nag-atubili si Isabela sandali, pero bahagya ring tumango. Sumang-ayon si Marco nang walang tanong. Nagsisimula ng mahubog ang kwento, at sinisiguro ni Veronica na siya ang gagabay dito. Pagbalik sa simpleng bahay, sinusubukan ni Alejandro na ipaliwanag ang nalalaman niya. Inubos ang laman ng mga account, nawala ang mga kontrata, at ang mga otorisasyon may gumamit ng pangalan ko para sa lahat ng iyon. Maingat na nakinig si Caio, malinaw na sinusubukang pagdugtungin ang mga piraso. Si Rosa, na hanggang noon ay nakikinig lamang, ay nagpakita ng banayad na pagbabago sa kanyang tingin. Hindi siya agad sumingit pero bumagal ang kanyang mga galaw, na para bang may nakikilala siyang bahagi ng kwentong iyon. Nagpatuloy si Alejandro, "Hindi iyon pagkakamali. Pinlano iyon. May isang taong alam na alam kung ano ang ginagawa niya." Noon nagsalita si Rosa, nang hindi direktang tumitingin sa kanya. "Ang mga bagay na iyan tungkol sa dokumento, pirma may nakita na akong ganyan." Napunta sa kanya ang atensyon ng dalawa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Caio. Huminga ng malalim si Rosa bago nagpatuloy. "Noong nagtatrabaho pa ako roon, pumapasok ako sa mga silid ng maaga, bago dumating ang lahat. At nakakakita ako ng mga papel sa ibabaw ng mesa, mga kopyang itinapon, mga bagay na walang pumapansin." Kumunot ang noo ni Alejandro. At, tiningnan niya ito ng mahinahon. May mga bagay na hindi tugma. Paulit-ulit na pangalan, halagang walang saysay, pirmang sobrang magkamukha. Bahagyang yumuko pasulong si Caio.
Sinasabi mo bang nangyayari na ito noon pa? Dahan-dahan siyang tumango. Hindi ko alam kung ano yon. Alam ko lang na parang hindi tama. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Muling hinaplos ni Alejandro ang mukha, ngayon ay may ibang ekspresyon. Itinago mo yon? Nanahimik si Rosa ng ilang segundo bago sumagot. Itinago ko. Hindi dahil gusto kong patunayan ang kahit ano kundi dahil alam kong balang araw, maaaring mapagbintangan ang isang taong walang kasalanan. Tumayo siya, pumunta sa isang sulok ng bahay at hinila ang isang lumang folder, medyo kupas na dahil sa panahon. Maingat niya itong inilagay sa mesa. Nandito ang lahat. Si Kayo ang unang lumapit. Binuksan niya ang folder at nagsimulang magbuklat. Mga lumang papel, sulat kamay na tala, mga petsa, mga pangalan. Papa ito, dahan-dahang tumayo si Alejandro at lumapit din sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat pahina, na para bang sinusubukan niyang buuin muli ang sarili niyang kasaysayan. Nagsimula ito noon pa matagal na, sabi niya, mas para sa sarili kaysa sa iba. Binaliktad ni Kayo ang ilang pahina at huminto sa isa. Tingnan mo ito ang mga petsang ito. Mas maingat na tumingin si Alejandro. Ang mga akses na ito ginawa ito noong wala pa ako sa kumpanya. Natahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay idinagdag sa mahinang tono, at may authorization dito na hindi akin. Muling tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot, nakipag-usap ng ilang segundo, kinukumpirma lamang na hihingi siya ng gabay tungkol sa mga dokumento. Nang ibaba niya ang tawag, lalo siyang naging seryoso. Maaari nitong baguhin ang lahat, sabi niya, nakatingin kay Rosa. Simple itong sumagot, hindi ko alam ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam kong hindi ito maliit na bagay. Kasabay nito, napapansin na ni Veronica na hindi nawala si Alejandro gaya ng inaasahan. Muli niyang kinausap sina Marco at Isabela, ipinipilit na kumampi sila laban sa kanilang ama. Tinanggap iyon ni Marco nang walang tanong. May duda pa rin si Isabela, ngunit hindi siya lumalapit. Pagbalik sa maliit na bahay, patuloy na inaayos ni Kayo ang mga papel sa tabi ng kanyang ama. Mananatili ako rito, sabi niya matatag. Tiningnan siya ni Alejandro sandali at tumango lamang. Pagkatapos ay itinulak ni Rosa ang folder papunta kay Alejandro at mahinahong sinabi, baka may dahilan kung bakit itinago ko ang lahat ng ito. Lumipas ang ilang araw mula noong umagang iyon sa simpleng bahay ni Rosa, at ang araw-araw na buhay ni Alejandro ay wala nang kinalaman sa buhay na dati niyang kilala. Ang lalaking dating nagbibigay ng utos ngayon ay natututong sumunod, ang dating nagpapasya ngayon ay kailangang magtanong, at hindi iyon natural para sa kanya. Sa unang pagkakataong humawak siya ng balde na may tubig at mga panlinis, napagtanto niya kung gaano hindi sanay ang kanyang katawan sa ganoong uri ng pagod. Pinagmamasdan siya ni Rosa ng walang awa, ngunit may atensyon, at direkta niyang sinabi, hawakan mo ng maayos. Kapag mali ang ginawa mo, mas mapapagod ka kaysa kailangan. Tumango si Alejandro, inaayos ang tindig. Natututo ako, sagot niya, hindi itinatago ang discomfort. Dagdag niya nang hindi nagbabago ang tono, kung ganoon, matuto ka ng tama. Ang trabahong mali ang gawa ay mas nakakapagod at mas kaunti ang naayos. Sa simula, bawat kilos ay tila inilalantad ang pagbagsak na pilit niyang tinatanggap. Ang paglilinis ng sahig, pag-aayos ng mga gamit, pagbubuhat ng mabibigat, lahat ay tila nagpapaalala kung sino siya noon at kung sino na siya ngayon. Sa isang sandali, huminto siya ng saglit, inilapag ang balde sa sahig, at mahinang sinabi, hindi ko kailanman inakalang aabot ako sa ganito. Hindi na antig si Rosa, sumagot lamang habang patuloy na nagtatrabaho, umabot ka sa marangal na bagay. May mga taong hindi kailanman umaabot dito. Nanatili sa kanya ang sagot na yon ng ilang segundo, at sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi ang trabaho ang problema, kundi ang nararamdaman pa rin niya tungkol dito. Sa paglipas ng mga araw, ang presensya ni Alejandro sa tabi ni Rosa ay hindi na nanatiling hindi napapansin. Sa isa sa mga trabaho, may nakakilala sa kanyang mukha. Una ay ang matagal na tingin, pagkatapos ay ang pagdududa, at maya-maya ay ang cellphone na palihim na itinaas. Napansin yun ni Alejandro, ngunit hindi siya nagreaksyon. Nagpatuloy siya sa trabaho. Ilang oras pagkatapos, kumakalat na ang larawang iyon. Lumitaw ang mga komento, kumalat ang mga mensahe, at mabilis na nabuo ang kwento. Ang dating milyonaryo ngayon ay nakikitang nagtutulak ng balde, naglilinis ng sahig, nakasuot ng simpleng damit. Sa isa pang sandali, sinabi niya kay Rosa habang ipinapakita ang telepono, tingnan mo ito. Sinasabi nilang nabaliw ako. Mabilis itong sumulyap at walang interes na sumagot, o nakikita nila kung ano talaga ang ginagawa mo. Sa dating bahay, mabilis na dumating ang ingay tungkol dito. Hawak ni Marco ang cellphone na tensyonado ang mukha. Nasa lahat na ito. Pinag-usapan na siya. Pinagmamasdan iyon ni Isabela, halatang hindi komportable. Mas lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon.
Kinuha ni Veronica ang aparato, sinuri ang larawan at malamig na nagsalita, mas mabuti ng ganyan. Ngayon, wala nang umaasa ng kahit ano mula sa kanya. Agad na sumang-ayon si Marco, nakakatulong ito sa atin na paghiwalayin ang mga bagay. Nag-alinlangan si Isabela, ngunit sa huli ay sinabi, kung magpapatuloy siya ng ganito, lalo siyang lulubog. Pagkatapos ay idinagdag ni Veronica, direktang nakatingin sa kanilang dalawa, at iyon mismo ang kailangang maging malinaw. Samantala, ganap na iba ang naging reaksyon ni Caio. Nang makita niya ang mga larawan, hindi siya umiwas, hindi siya nahiya. Sa kabaligtaran, lumitaw siya sa tabi ng kanyang ama kinabukasan, nagsuot ng simpleng damit at nagsimula ring tumulong. Nagtaka si Alejandro sa simula. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya, nakatingin sa anak. Matatag na sumagot si Caio, wala ako rito dahil kailangan ko. Narito ako dahil gusto ko. Pinanood lamang ni Rosa ang eksena at nagkomento, kung mananatili ka para magtrabaho. Hindi para magpakita lang. Tumango si Caio. Kung ganoon, turuan mo ako. Unti-unti, ang larawang tila nakakahiya ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan. May ilang taong nagkomento ng may pang-aalipusta, ngunit ang iba ay nagsimulang makakita ng iba. Ang tindig ni Alejandro, na hindi nagtatago, hindi sumasabog sa galit, hindi itinatanggi ang ginagawa niya, ay nagsimulang makatawag ng pansin. Napansin niya mismo iyon nang may lumapit ng palihim at nagsabi, kahit papaano, hindi ka nawala. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagkaroon ng bigat na hindi niya inaasahan. Kalaunan, sinabi niya kay Caio, akala ko tapos na. Pero siguro may natitira pa rito. Sumagot si Caio ng walang pag-aalinlangan, meron. Hindi lang iyon ang dating anyo nito. Habang nagpapatuloy ang praktikal na rutina, umuusad din ang pagsusuri sa mga dokumento. Sa gabi, silang tatlo ay nagtitipon sa paligid ng simpleng mesa, nakabukas ang folder. Nakakalat ang mga papel, pinagkukumpara ang mga petsa, muling ginagawa ang mga tala. Itinuro ni Caio ang isang partikular na sunod-sunod na tala. Tingnan mo ito. Tuwing wala ka, may nangyayaring galaw. Mas maingat na tumingin si Alejandro. At ang mga authorization na ito, hindi ko ito ginawa. Huminga siya ng malalim at idinagdag, may isang taong may kumpletong access. Sumusunod si Rosa, ngunit bihira siyang magsalita. Sa isang sandali, sinabi niya, hindi ko ito naintindihan noon. Pero alam kong hindi ito normal. Mas malinaw na sumagot si Alejandro kaysa dati, nakita mo ang ayaw makita ng iba. Binaliktad pa ni Caio ang ilang pahina at huminto. Dito direktang konektado ito kay Veronica. Bumagsak ang katahimikan ng ilang segundo. Hindi agad nag-react si Alejandro, ngunit nagbago ang kanyang tingin. Alam niya, sabi niya, halos walang boses. Alam niya bago pa nangyari ang lahat. Sa kabilang panig, nagsisimula nang mapansin ni Veronica na hindi umuusad ang sitwasyon ayon sa inaasahan niya. Muli niyang kinausap sina Marco at Isabela, ngayon ay may mas matinding pressure. Kailangan niyong pumosisyon. Hindi ito pwedeng manatiling malabo. Sumagot si Marco ng walang pagtutol, inaayos ko na yon. Ngunit mas halata ang tensyon kay Isabela. Paano kung may ibang bersyon ang lahat ng ito? Walang pasensyang sumagot si Veronica, walang ibang bersyon. May kung ano lang na kailangang sabihin. Dagdag ni Marco, kailangan nating protektahan ang sarili natin. Hindi sumagot si Isabela, ngunit hindi rin siya tumutol. Nang muling lumapit si Caio sa kanila, tuluyan nang nangyari ang pagkakahiwalay. Pinipili ninyong paniwalaan ito nang hindi man lang gustong pakinggan ang kabilang panig, sabi niya habang nakatitig sa kanilang dalawa. Diretso ang sagot ni Marco, pinipili naming huwag lumubog kasama niya. Iniwas ni Isabela ang tingin. Pagkatapos ay matatag na sinabi ni Caio, kung ganoon, manatili kayo. Pero ako, hindi. At umalis siya, nang hindi na naghihintay ng sagot. Pagbalik sa simpleng bahay, nakatanggap si Alejandro ng maikling tawag, nakinig ng tahimik at ibinaba ang telepono. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo bago magsalita, sapat na ito. Pwede nang magsimula ng kaso. Maingat siyang tiningnan ni Caio. Kung ganoon, hindi pa ito tapos. Sumagot si Alejandro, ngayon ay mas matatag kaysa sa anumang sandali noon, hindi. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Si Rosa, na nagmamasid sa lahat, ay muling itinulak ang folder papunta sa kanya at mahinahong sinabi, kung ganoon, gamitin mo ito ng tama. Dahil kaya ito nanatiling nakatago ay para dito. Lumipas ang ilang linggo at ang eksena ngayon ay lubhang iba na sa unang araw ng pagbagsak. Pumasok si Alejandro sa silid ng pagdinig na matatag ang mga hakbang, ngunit wala na ang kayabangang dala-dala niya noon. Hindi na niya suot ang imahe ng isang lalaking hindi kayang galawin, at sa unang pagkakataon, hindi iyon bumabagabag sa kanya. Sa tabi niya ay si Caio, alerto, tahimik, hindi na kailangang patunayan ang anuman sa kahit kanino. Bahagyang nasa likuran, kalmadong naglalakad si Rosa,
hawak ang parehong folder na sa loob ng mahabang panahon ay ayaw makita ng sinuman. Sa kabilang panig, dumating si Veronica na maayos ang tindig, kontrolado ang ekspresyon at tiyak ang tingin, na parabang naniniwala pa rin siyang kaya niyang panindigan ang bersyong binuo niya. Nasa tabi niya si Marco, mapagmasid sa bawat detalye, habang si Isabela ay nanatiling may kaunting distansya, halatang hindi komportable, tulad ng isang taong hindi na sigurado kung nasa tamang lugar pa ba siya. Nang simulang ilahad ang mga dokumento, unti-unting nagbago ang timpla ng silid. Una, dumating ang mga pangunahing kumpirmasyon na nagpapakitang hindi nawala kay Alejandro ang lahat dahil sa kapabayaan o kawalan ng kakayahan. Tahimik niyang sinusundan ang lahat, tinitingnan ang bawat papel na parabang nakikita niyang muling binubuo sa harap niya ang sarili niyang kwento. Sa isang sandali, nagsalita siya ng matatag, nang hindi itinataas ang boses, palagi kong pinirmahan ang akin. Ang hindi akin, hindi kailanman dumaan sa akin. Iyon ang nagbukas ng daan sa susunod na bahagi. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga tala ng mga galaw na walang direktang kaugnayan sa kanya. Mga petsang hindi tumutugma sa presensya niya, mga pahintulot na ginawa sa mga sandaling hindi man lang siya kasali sa mga desisyon. Si Caio, sa tabi niya, ay maingat na nagmamasid sa lahat, at sa isang sandali ay hindi na napigilang magsalita ng mahina ngunit matatag, hindi ito pagkakamali. Ginawa ito para magmukhang ganoon. Tumango lamang si Alejandro, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Doon humakbang pasulong si Rosa. Walang anunsyo, walang espesyal na pagpapakilala. Isang simpleng galaw lamang ng taong alam na dumating na ang oras. Inilapag niya ang folder sa mesa at mahinahong sinabi, hindi ko naintindihan ang lahat ng ito tulad ng pagkakaintindi niyo. Pero alam ko ang nakita ko. Mas naging alerto ang paligid. Binuksan niya ang folder at nagsimulang ipakita ang mga papel, isa-isa, ng maingat. Ito, nakita ko sa basurahan. Ito, nasa ibabaw ng mesa. Ito, walang gustong magtago, pero itinago ko. Tahimik na nagmamasid si Alejandro, habang tumutulong si Caio na ayusin ang pagkakasunod-sunod. Nagsimulang magtugma ang mga petsa. Paulit-ulit na lumilitaw ang mga pangalan. Kakaiba ang pagkakakita sa mga pirma. At unti-unti, ang dating tila magulo ay nagsimulang magkaroon ng malinaw na hugis. Huminga ng malalim si Alejandro at sinabi, ngayon ay nakatingin ng diretsyo sa harap, hindi ito nagsimula noong nawala sa akin ang lahat. Nangyayari na ito bago pa yon. Ang kumpirmasyon ay nanggaling mismo sa mga papel. At saka lumitaw ang huling bahagi. Unti-unting naging malinaw ang koneksyon ni Veronica sa mga galaw na yon. Hindi biglaan, kundi paunti-unti, sa pamamagitan ng mga detalyeng nagkakatugma. Pag-akses sa mga panloob na impormasyon, presensya sa mahahalagang sandali, mga desisyong tumutugma sa mga pagkakataong wala si Alejandro. Mas bumigat ang katahimikan sa silid. Sinubukan ni Veronica na panatilihin ang tindig, ngunit sa unang pagkakataon ay iniwas niya ang tingin ng ilang segundo. Napansin iyon ni Marco at bahagyang gumalaw, tulad ng isang taong nagsisimulang maunawa ang hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsalita si Alejandro, taglay ang kalmadong wala sa kanya noon, alam mo. Hindi iyon pag-atake, kundi isang malinaw na katotohanan. Sinubukan ni Veronica na sumagot, pinananatiling matatag ang boses. Sinusubukan mo lang ipagtanggol ang sarili mo mayong tapos na ang lahat. Pero wala na ang dating lakas ng pangungusap. Ang mga dokumento na mismo ang nagsasalita. Umatras si Marco ng isang hakbang, halos hindi mapapansin, pero sapat para ipakitang nagsisimula ng magbago ang posisyon niya. Tinignan niya si Veronica, pagkatapos ang mga papel, at sinabi sa mas mababang tinig, hindi ito malinaw noon. Si Isabela, na halata ng naapektuhan, ay itinakip ang kamay sa mukha at sinabi, hindi na maitago ang pagkaasiwa, hindi natin gustong makita. Nanatiling tahimik si Caio, hindi na kailangang magpaliwanag ng anuman. Ang presensya ni Rosa sa sandaling iyon ay may bigat na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi niya itinaas ang boses, hindi niya inilagay ang sarili sa itaas ng iba, pinanatili lamang niya ang matatag na tindig. Sandaling tumingin si Alejandro sa kanya at sinabi, kung hindi mo ito itinago, walang makakaalam. Simple ang sagot niya, hindi ko lang itinapon. Mula roon, nagbago ang direksyon ng sitwasyon. Nawalan ng lakas ang bersyong binuo ni Veronica, at nagsimulang okupahin ng mga katotohanan ang puwang na dati ay puno ng mga paratang. Hindi kinailangang sumigaw ni Alejandro, hindi niya kinailangang magpaliwanag ng higit sa kailangan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na siya basta tumutugon, ipinapakita na lamang niya. Makalipas ang ilang oras, nang wala na sila sa lugar na iyon, ang bigat ng sitwasyon ay nagsimulang maging ibang bagay. Naglalakad si Alejandro sa tabi ni Caio at Rosa, tahimik ng ilang segundo, hanggang sa huminto siya at tumingin sa kanyang anak. Dapat nakita ko ito noon pa. Dapat mas pinansin ko kung sino talaga ang nasa tabi ko.
Walang pag-aalinlangang sumagot si Caio, ang mahalaga, nakita mo na ngayon. Huminga ng malalim si Alejandro at nagpatuloy, at hindi ko na ito muling babaliwalain. Pagkatapos ay humarap siya kay Rosa. Tinulungan mo ako noong wala nang ibang tumulong. At hindi lang isang beses. Sinubukan niyang maliitin iyon, pero nagpatuloy siya. Una, inilayo mo ako sa lansangan. Pagkatapos, ibinalik mo sa akin ang tunay kong nawala. Simple siyang sumagot, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Umiling si Alejandro. At gusto kong gawin din iyon ngayon. Hindi bilang pabor, kundi bilang pagkilala. Hindi agad sumagot si Rosa, pero hindi rin siya tumanggi. Sinabi lang niya, kung ganoon, gawin mo ng tama. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging malinaw ang mga kahihinatnan. Nawala kay Veronica ang posisyong pinanghahawakan niya, at hindi na rin nanatiling matatag ang kanyang imahe gaya ng dati. Lumayo si Marco, nahiwalay dahil sa sarili niyang pinili. Sinubukan ni Isabela na lumapit, pero natagpuan niya ang isang mas mahirap na daan, na nangangailangan ng panahon at tunay na pagbabago. Nanatili si Caio sa tabi ng kanyang ama, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa sariling pasya, at tinanggap ang isang papel na higit pa sa pagiging anak. Si Alejandro naman ay hindi sinubukang bumalik sa dati niyang pagkatao. Alam niyang nabigo ang bersyong iyon ng sarili niya. Sa halip, nagsimula siyang muling bumuo ng lahat sa ibang paraan, mas maliit, mas mulat, mas malapit sa realidad na ngayon ay naintindihan niya. At sa tabi niya, naroon mismo ang dalawang taong gumawa ng pagbabago noong wala nang natira, sina Caio at Rosa. Sa huli, huminto ang tatlo sa harap ng lumang gusali ng kumpanya. Tiningnan ni Alejandro ang lugar ng ilang segundo at sinabi, sa matatag at payapang tono, sa pagkakataong ito, magiging iba na. Sumagot si Caio na may bahagyang ngiti, sa pagkakataong ito, magiging totoo na. Si Rosa naman ay nagdagdag lamang habang nagsisimula ng maglakad, kung ganoon, magtrabaho na tayo. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas na sa iyong screen ngayon mismo, kailangan mo lang itong i-click para mapanood. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang buton sa mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig ng nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit lang itong bagay, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.